Ezra 1, Magandang Balita Biblia. Pinabalik ni Ciro ang mga Hudyo. Noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persya, natupad ang sinabi ni Yahweh, sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ng udyukan ni Yahweh, si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito. Ito ang utos ni Emperador Ciro, ng Persya. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig, at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda. Kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik niyo sa Jerusalem, upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Sinuman sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto, mga bagay na kakailanganin, at mga hayop, gayon din ng mga kusang kaloob na handog para sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. Bilang tugon, agad na nagsipaghanda ang mga pinuno ng mga lipi ng Juda at Benjamin, gayon din ang mga pari, at ang mga Levita, at ang mga iba pang inudyukan ng Espiritu ng Diyos, upang muling itayo ang templo ni Yahweh sa Jerusalem. Tinulungan sila ng lahat ng mga nakapalibot sa kanila. Binigyan sila ng mga pilak at gintong lalagyan, mga bagay na kakailanganin, mga hayop, iba pang mamahaling gamit, bukod pa sa mga kusang kaloob na handog para sa templo. Ibinalik naman sa kanila ni Haring Ciro ang mga mangkok at tasa na dinala ni Haring Nebukadnezar sa templo ng kanyang mga Diyos pagkatapos na kunin ang mga iyon mula sa templo ni Yahweh. Ipinagkatiwala ni Haring Ciro kay Mitredat na ingat yaman ng kaharian ang pagbilang sa mga bagay na ibinalik. Ang mga ito'y binilang ni Mitredat sa harap ni Sesbazar, na tagapamahala ng Juda. Ito ang bilang ng mga kagamitan: palangga ng ginto, 13, palangga ng pilak, 1,000, lalagyan ng insenso, 20, mangkok na ginto, 13, iba't ibang sisidlang pilak, 410, iba't iba pang kagamitan, 1,000, lahat-lahat, umabot sa 5,400 ang bilang ng mga lalagyang ginto, at pilak na dinala ni Sesbazar, nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia, kasama ng iba pang mga dinalang bihag doon. Ezra 2, Magandang Balita Biblia. Ang listahan ng mga bumalik na bihag. Ito ang listahan ng mga dinalang bihag sa lalawigan ng Babylonia na bumalik sa Jerusalem, at sa kani-kanilang bayan sa Juda. Nanirahan ang kanilang mga pamilya sa Babylonia simula pa nang ang mga ito ay dalhing bihag doon ni Haring Nebukadnezar. Sa kanilang pagbabalik pinangunahan sila ni Zerubabel, Joshua, Nehemias, Serayas, Relayas, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, at Baana. Ito ang bilang ng mga angkan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Ito ang listahan ng mga angkan ng Israelitang nakauwi. Paros, 2,172. Cephasias, 372. Ara, 775. Pahatmog, sa mga anak nitong sina Jeshua at Job, 2,082. Elam, 1,254. Zatu, 945. Zakay, 760. Bani, 642. Bebay, 623. Isgad, 1,222. Adonikam, 666. Bigvay, 2,056. Adin, 454. Ater, tinatawag ding Ezekias, 78. Bezai, 323. Jora, 112. Hasum, 223. Gibar, 75. Ito naman ang listahan ng mga angkang nakabalik na nakatira sa mga sumusunod na bayan. Bethlehem, 123. Netofa, 56. Anatot, 128. Esmevet, 42. Jerim, Kafira at Birot, 743. Rama at Geba, 621. Mikmas, 122. Bethel at Hai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. Elam, 1,254. Harim, 320. Lod, Hadid, at Ono, 725. Jericho, 345. Sena, 3,630. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng pari. Jedayas, mula kay Jeshua, 973. Imer,
1,052. Pasher, 1,247. Harim, 1,017. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng Levita, Jeshua at Kadmiel, mula kay Hodavias, 74. Mga awit, mula kay Asaph, 128. Mga bantay pinto, mula kina Salum, Ater, Talmon, Akob, Hatita, at Sobay, 130. Ang mga manggagawa naman ng templo na nakabalik mula sa pagkabihag ay ang mga angkan nina Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Shahak, Padon, Lebana, Hagaba, Akob, Hagab, Samlai, Hanan, Gidel, Gahar, Riyas, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Asna, Munim, Nefisim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlot, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nesias, at hatid bumalik din mula sa pagkabihag ang mga sumusunod na angkan ng mga lingkod ni Solomon: Sotay, Hasofret, Peruda, Jala, Darkon, Gidel, Sephatias, Hatil, Pokeret Hezbaim, at Ami. Ang kabuuang bilang ng mga nagmula sa angkan ng mga manggagawa sa templo at ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkabihag ay 372. May 652 na buhat sa mga angkan ni Delayas, Tobias, at Nekoda ang bumalik mula sa mga bayan ng Tel Mela, Tel Harsa, Querub, Adan, at Aimer. Kahit hindi nila napatunayan na sila'y mga Israelita, hindi rin mapatunayan ng mga sumusunod na angkan ng mga pari ang kanilang pinagmulang lahi, Habaias, Hakos, at Barzilai. Ang kauna-unahang ninuno ng angkang ito ay nakapag-asawa sa anak na babae ni Barzilai na Gileadita, kaya't ang pangalan ng kanilang angkan ay mula sa pangalan ng kanyang biyenan. Hindi sila ibinilang na mga pari sapagkat hindi nila napatunayan kung sino ang kanilang mga ninuno. Sinabihan sila ng tagapamahalang Judyo na hindi sila maaaring kumain ng mga pagkaing handog sa Diyos hanggang wala pang pari na maaaring sumangguni sa Urim at Tumim. Ang kabuuang bilang ng mga bumalik mula sa pagkabihag ay 42,360. Ang kanilang mga utusang lalaki at babae ay 7,337. Ang mga manunugtog na lalaki at babae ay 200. Ang mga kabayo ay 736. Ang mga mula ay 245. Ang mga kamelyo ay 435. Ang mga asno ay 6,720. Nang dumating na sa templo ni Yahweh sa Jerusalem ang mga bumalik mula sa pagkabihag, ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng pusang loob na handog upang gamitin sa muling pagtatayo ng templo sa dating kinatatayuan nito. Ibinigay nila ang buo nilang makakaya para sa gawain ito, at ang kabuuang naipon ay 500 kilong ginto, 2,080 kilong pilak, at 100 kasuotan ng mga pari. Ang mga pari, ang mga Levita, at ang ilang mga tao ay nanirahan sa loob mismo ng lungsod ng Jerusalem at sa palibot nito. Ang mga manunugtog, ang mga bantay sa templo, at ang mga manggagawa sa templo ay nanirahan naman sa mga karatig bayan. Ang ibang mga Israelita ay nanirahan sa mga bayang. Ezra 3, Magandang Balita Biblia. Muling sinimulan ang pagsamba. Pagsapit ng ika-7 buwan, ang mga Israelita ay panatag ng nanirahan sa kani-kanilang bayan. Isang araw, lahat sila'y sama-samang nagtipon sa Jerusalem. Ang altar ng Diyos ng Israel ay muling itinayo ni Josue na anak ni Jehozadak, kasama ang kanyang mga kapwa-pari, at si Zerubabel na anak ni Sealtiel, gayon din ang mga kamag-anak nito. Ginawa nila ito upang makapag-alay sa altar ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Bagamat takot sa mga naninirahan sa lupain ang mga nagsibalik na Hudyo, itinayo pa rin nila sa dating lugar ang altar. Doon ay muli silang nag-alay ng mga handog na susunugin para kay Yahweh sa umaga at sa gabi. Ipinagdiwang din nila ang pista ng mga tolda gaya ng nakasulat, at araw-araw ay nagsusunog sila ng mga handog na ukol sa bawat araw. Bukod dito, nag-alay sila ng mga palagiang handog na sinusunog, mga handog para sa panahon ng pista ng bagong buwan, at para sa lahat ng kapistahang itinalaga ni Yahweh. Nag-alay din sila ng mga kusang loob na handog para kay Yahweh. Sa pagsapit ng unang araw ng ika-7 buwan, sinimulan na nilang maghandog kay Yahweh, kahit hindi pa nasimulang muling itayo ang templo. Sinimulan ang muling pagtatayo ng templo. Kumuha sila ng mga swelduhang tagatapyas ng bato at mga karpintero.
Nagpadala rin sila ng mga pagkain, inumin, at langis sa mga taga-Sidon, at taga-Tiro bilang bayad sa mga punong sedar na dadalhin ng mga barko mula sa Lebanon, patungo sa daungan ng Joppa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng may pahintulot mula kay Haring Ciro ng Persya. Kaya't nagsimula na silang magtrabaho pagsapit ng ika-2 buwan ng ika-2 taon mula nang makabalik sila sa dating kinatatayuan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Sama-samang nagtrabaho sina Zerubbabel na anak ni Shealtiel, at Joshua na anak ni Jozadak, kasama ang iba pa nilang mga kababayan, gayon din ang mga pari at Levita. Sa katunayan, kasama sa gawaing ito ang lahat ng bumalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Inatasan nilang mamahala sa pagtatayo ng templo ng Diyos ang mga Levita na ang edad ay 20 taon pataas. Ang mga nagtatrabaho sa pagtatayo ng templo ng Diyos ay pinamahalaan ni Joshua at ng kanyang mga anak at mga kamag-anak kasama sina Kadmiel at ang kanyang mga anak mula sa angkan ni Hodavias. Kasama rin ang mga anak ni Henadad, ang mga Levita, ang kanilang mga anak at mga kamag-anak. Nang inilalagay na ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh, pumuwesto na ang mga nakabihis na pari. Hawak ang kanilang mga trompeta pati ang mga Levita na anak ni Asaph, na hawak ang kanilang mga pumpiyang. Nagpuri sila kay Yahweh, ayon sa paraang itinuro ni Haring David ng Israel. Nagsagutan sila sa pag-awit ng mga papuri at pasasalamat kay Yahweh. Ito ang kanilang inawit, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Malakas na isinigaw ng lahat ng tao ang kanilang papuri kay Yahweh, sapagkat ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay inilagay na. Marami sa matatandang pari, Levita, at pinuno ng mga angkan na nakakita sa unang templo ang umiyak ng malakas, habang sinasaksihan ang paglalagay ng pundasyon ng bagong templo. Marami ring tao ang sumigaw ng may kagalakan. Dahil dito'y hindi na malaman kung alin ang sigaw ng kagalakan at alin ang sigaw ng pag-iyak sapagkat ang ingay ng mga tao ay napakalakas at dinig sa malayo. Ezra 4, Magandang Balita Biblia. May sumalungat sa muling pagtatayo ng templo. Nang mabalitaan ng mga kaaway ng Huda at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinausap nila si Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila, "Tutulungan namin kayo sa pagtatayo ng templo, sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos gaya ng pagsamba nyo sa Kanya. Matagal na rin kaming nag-aalay ng handog sa Kanya, simula pa noong panahon ni Haring Esarhadon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito." Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubbabel, Josue at ng iba pang mga pinuno ng mga angkan, "Wala kayong karapatang tumulong sa amin para itayo ang templo ng aming Diyos. Gaya ng ipinag-utos ni Haring Ciro ng Persya, kami lamang ang magtatayo nito para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel." Dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing yon ang mga Judyo, upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. May sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persya, upang kumilos laban sa mga Judyo, at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahong si Ciro pa ang emperador ng Persya, hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Sinalungat ang muling pagtatatag ng Jerusalem. Sa simula ng paghahari ni Xerxes, ang mga kaaway ng mga Hudyong naninirahan sa Huda at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nakasulat na paratang laban sa kanila. Noon namang naghahari si Artaxerxes ng Persya, lumiham dito sina Bislam, Mitredat, at Tabeel, kasama ang kanilang mga kapanalig. Sinulat ang liham sa wikang Aramaiko, kaya't kinailangang isalin sa pagbasa. Sumulat din si Rehum na gobernador, at si Simsai na kalihim ni Haring Artaxerxes, tungkol sa kanilang pagtutol sa mga nangyayari sa Jerusalem. Mula kina Rehum na gobernador at Simsai na kalihim, mula sa kanilang mga kapanalig na hukom, pinuno, at sugo na galing sa Erek, Babylonia, at Susa sa lupain ng Elam, kasama ng mga iba pang inilipat at pinatira ng dakila, at makapangyarihang si Asurbanipal sa lungsod ng Samaria, at sa mga lugar sa lalawigang kanluran Euphrates. Ito ang nilalaman ng liham, isang pagbati sa kanyang kamahalan, Haring Artaxerxes, buhat sa kanyang mga lingkod sa kanluran Euphrates. Kamahalan, ipinapaabot po namin sa inyong kaalaman na ang mapaghimagsik at masamang lungsod ng Jerusalem ay muling itinatayo ng mga Hudyo na dumating mula sa mga bayang inyong nasasakupan at ngayoy naninirahan doon. Naisaayos na po nila ang mga pundasyon ng lungsod at kasalukuyan namang itinatayo ang mga pader. Kamahalan, kung maitatayo pong muli ang lungsod at pati ang mga pader nito,
Hindi na magbabayad ng mga buwis ang mga tao roon at mababawasan na ang malilikom na salapi para sa kaharian. Hindi po kami makakapayag na mangyari ito sapagkat kami po ay may pananagutan sa inyong kamahalan. Ipinababatid namin ito sa inyo upang siya sa atin ang talaan ng kasaysayan ng inyong mga ninuno. Matatagpuan po ninyo at mapapatunayan sa mga nakatalang kasaysayan na ang lungsod na ito ay mapaghimagsik at sakit ng ulo ng mga naunang hari at ng mga pinuno ng mga lalawigan. Noon pa may mahirap ng pamahalaan ang mga tao sa lungsod na ito. Iyan po ang dahilan kaya ito'y winasak. Ipinapaalam lamang po namin sa inyong kamahalan na kapag naitatag na ang lungsod at ang mga pader nito, tapos na rin po ang inyong pamamahala sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Ito naman ang sagot na ipinadala ng hari, para kina Rehum na gobernador at Simsai na kalihim, para sa kanilang mga kapanalig na naninirahan sa Samaria, at sa mga lugar na nasa lalawigang kanluran ng Euphrates. Isang pagbati ang pinararating ko sa inyo. Ang liham na ipinadala nyo ay isinalin sa aking wika at binasa sa harapan ko. Kaya't ipinag-utos kong gawin ang isang pagsisiyasat, at napatunayan na noon pa mang unang panahon ay naghimagsik na ang mga taga-Jerusalem laban sa mga hari. At ang paghihimagsik at pagsalungat nila sa pamahalaan ay naging karaniwang pangyayari na lamang doon. Binabayaran nga ng buwis ang mga makapangyarihang hari sa Jerusalem na naghari noon sa buong lalawigang kanluran ng Euphrates. Dahil dito, ipag-utos niyong ihinto na ng mga lalaking iyon ang muling pagtatayo ng lungsod hanggat wala pa akong ipinalalabas na utos tungkol dito. Gawin niyo agad ito bago pa sila lumikha ng pinsala sa aking kaharian. Pagkatapos mabasa ni Rehum, Simsai, at ng kanilang mga pinunong kapanalig ang liham ni Haring Artaxerxes, agad silang nagtungo sa Jerusalem at pilit na pinahinto ang mga Judyo sa muling pagtatayo ng lungsod. Ipinagpatuloy ang gawain sa templo. Napahinto nga ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem hanggang sa ika-2 taon ng paghahari ni Dario ng Persya. Ezra 5, Magandang Balita Biblia. Nang panahong iyon, ang mga propetang sina Hagai at Zacarias na anak ni Ido ay nagpahayag ng propesya sa pangalan ng Diyos ng Israel tungkol sa mga Judyong nakatira sa Juda at Jerusalem. Nang marinig sila ni Zerubabel na anak ni Shealtiel at ni Josue na anak ni Jozadak, ipinagpatuloy ng mga ito ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. Agad namang dumating si Tatenai na gobernador ng kanluran ng Euphrates, at si Setar-Bozenai, kasama ang iba pang mga pinuno. Tinanong ng mga ito sina Zerubabel at Josue, "Sinong nag-utos sa inyo na gawin at tapusin ang templong ito?" Tinanong pa nila, "Ano ang mga pangalan ng mga lalaking nagtatrabaho rito?" Ngunit binantayan ng Diyos ang pinuno ng mga Judyo, kaya't hindi sila pinakialaman ng mga pinunong taga-Persya, habang hindi pa nakakapag-ulat ang mga ito kay Emperador Dario at habang hinihintay nila ang sagot ng hari. Ito ang ulat na ipinadala ni Tatenai sa hari, "Sumainyo nawa ang kapayapaan, Haring Dario. Ipinapaalam po namin sa inyong kamahalan na binisita na po namin ang lalawigan ng Juda. Ang templo po ng dakilang Diyos ay muling itinatayo sa pamamagitan ng malalaking tapyas ng bato, ang mga pader naman nito ay pinapatibay sa pamamagitan ng mga troso. Masigasig po ang kanilang pagtatrabaho, at malaking bahagi na ang kanilang nagagawa." Tinanong po namin ang matatandang pinuno roon kung sinong nag-utos sa kanila na gawing muli at tapusin ang templo. Tinanong din po namin ang kanilang mga pangalan upang maipaalam namin sa inyo kung sino-sino ang mga nangunguna sa gawaing iyon. Sinagot po nila kami ng ganito, "Kami ang mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa, at muli naming itinatayo ang templo na noong unang panahon ay ipinatayo ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng kalangitan, sila ay pinabayaan niyang sakupin ng Kaldeong si Nebukadnezar, hari ng Babylonia. Winasak ni Nebukadnezar ang templong ito, at ang mga tao ay dinala niyang bihag sa Babylonia. Ngunit noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Babylonia, nagpalabas ito ng utos para muling itayo ang templo ng Diyos. Ipinabalik rin ni Haring Ciro ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo. Ang mga iyon ay kinuha ni Nebukadnezar mula sa templo ng Jerusalem at inilagay sa kanyang templo sa Babylonia. Kaya ipinagkatiwala ni Haring Ciro ang mga kagamitang ito kay Sesbazar, na itinalaga niya bilang gobernador ng mga Judyo. Sinabi ng hari kay Sesbazar na dalhin ang mga iyon at ilagay sa templo sa Jerusalem. Iniutos din niya na muling itayo ang templo sa dati nitong lugar.
Kaya't naparito nga si Sesbazar, at inilagay ang mga pundasyon ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noon sinimulan ang pagtatayo ng templo, na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan nga'y hindi pa ito tapos. Ngayon, kung mamarapatin po ng inyong kamahalan, ipahanap po ninyo sa mga taguan ng mga kasulatan ng kaharian sa Babylonia kung tunay ngang ipinag-utos ni Haring Ciro na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Hinihiling po namin na ipabatid nyo sa amin ang inyong pasya sa bagay na ito. Ezra 6. Magandang balita Biblia. Muling natagpuan ang utos ni Haring Ciro. Nagpalabas nga ng isang utos si Haring Dario na saliksikin ang mga kasulatan ng kaharian na nakatago sa Babylonia. At sa lungsod ng Ekbatana, sa palasyong nasa lalawigan ng Media, natagpuan ang isang kasulatan na ganito ang nakasulat. Nang unang taon ng paghahari ni Ciro, nagpalabas ito ng isang utos na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem upang do'y mag-alay, magsunog ng mga handog. Kailangang ang templo ay 27 metro ang taas at 27 metro rin ang luwang. Ang bawat pundasyon nito ay dapat na 3 patong ng malalaking bato, at sa ibabaw ng mga ito ay ipapatong naman ang isang troso. Lahat ng kaukulang bayad dito ay kukunin mula sa kabangyaman ng hari. Ang mga ginto't pilak na kagamitan sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nebukadnezar sa Babylonia ay dapat ding isauli sa pinaglagyan nito sa templo sa Jerusalem. Iniutos ni Dario na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Nang mabasa ito ni Haring Dario, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tatenai at sa mga kapanalig nito. Kay Tatenai na gobernador ng kanluran ng Euphrates, kay Setar-Bozenai, at sa mga kasamahan nilang pinuno sa kanluran ng Euphrates. Huwag na kayong makialam dyan. Hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador at ng pinuno ng mga Hudyo ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa dati nitong kinatatayuan. Iniuutos ko ring tumulong kayo sa gawain ito. Ang lahat ng gastos dito ay kunin nyo sa kabangyaman ng kaharian na mula sa mga buwis ng kanluran ng Euphrates. Dapat na bayaran agad ng husto ang mga taong ito upang hindi maantala ang gawain. Kailangang araw-araw kayong magbigay ng lahat ng mga hinihingi ng mga pari sa Jerusalem, gaya ng batang toro, lalaking tupa, at kordero na sinusunog bilang handog sa Diyos ng kalangitan, pati na trigo, asin, alak, at langis. Gawin ninyo ito upang patuloy silang makapag-alay ng mababangong handog sa Diyos ng kalangitan, at upang lagi nilang ipanalangin na pagpalain ang hari, ang mga anak nito. Ipinag-uutos ko rin na parusahan ang sinumang sumuway o magtangkang baguhin ang utos kong ito, isang biga ang huhugutin sa kanyang bahay. Patutulisin ang isang dulo nito at itutuhog sa katawan ng taong iyon. Ang kanyang bahay naman ay gagawing isang bunton ng basura. Pinili ng Diyos ang Jerusalem upang do'y sambahin siya. Kaya pabagsakin nawa niya ang sinumang hari o alinmang bansa na susuway sa utos na ito at magtatangkang wasakin ang templong ito ng Diyos sa Jerusalem. Akong si Dario ang nag-uutos nito, kaya't dapat itong lubusang ipatupad. Itinalaga ang templo. Lubos ngang ipinatupad ni Tatenai na gobernador at Setar-Bozenai, pati na ng kanilang mga kasamahang pinuno, ang ipinag-utos ni Haring Dario. Patuloy namang nagtrabaho ang pinuno ng mga Judyo, at malaking bahagi na rin ang kanilang nagagawa dahil pinapalakas ng mga propetang sina Hagay at Zacarias ang kanilang loob. Tinapos nila ang pagtatayo ng templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel, at ipinatupad ni Ciro, Dario, at Artaxerxes na magkakasunod na naging mga hari ng Persya. Nang ikatlong araw ng 12 buwan, sa ika-6 na taon ng paghahari ni Dario, natapos nila ang pagtatayo sa templo. Ang buong sambayan ng Israel, mga pari at Levita, at ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Sa pagtatalagang ito, nag-alay sila ng 100 toro, 200 tupang lalaki, at 400 kordero, 12 kambing na lalaki naman ang inihandog nila para sa kasalanan ng buong Israel, isa para sa bawat lipi ng Israel. Inilagay nila ang mga pari at Levita sa kani-kanilang tungkulin para sa paglilingkod sa Diyos sa templo sa Jerusalem gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises. Ang Paskwa. Pagsapit ng ika-14 na araw ng unang buwan ng sumunod na taon,
ang Paskwa ay ipinagdiwang ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sama-samang nilinis ng mga pari at levita ang kanilang mga sarili ayon sa kautusan. At pagkatapos ay pinatay na nila ang mga korderong pampaskwa para sa mga bumalik mula sa pagkabihag, para sa kanilang mga kapwa-pari, at para sa kanilang sarili. Ang mga handog ay kinain ng buong sambayanan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Kasalo nila ang lahat ng taong nakipagdiwang sa kanila, mga taong tumalikod na sa mga paganong gawain ng mga naninirahan sa lupain yon upang sambahin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng 7 araw ay masaya nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tumulong sa kanila ang hari sa pagpapatayo ng templo ng Diyos ng Israel. Punong-puno sila ng kagalakan dahil niloob ni Yahweh na magmalasakit sa kanila ang hari ng Assyria. Ezra 7. Magandang balita Biblia. Dumating si Ezra sa Jerusalem. Makalipas ang ilang panahon, nang si Artaxerxes, ang hari ng Persya, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nagngangalang Ezra. Nagmula siya sa angkan ni Aaron dahil ang kanyang ama na si Seraias ay anak ni Azarias na anak ni Hilkias. Si Hilkias naman ay anak ni Salum na anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Ahitub na anak ni Amarias na anak ni Azarias. Si Azarias naman ay anak ni Merayot na anak ni Zerahias na anak naman ni Uzi. Si Uzi ang anak ni Buki na anak ni Abisua na anak naman ni Phinehas. Si Phinehas ay anak ni Elizar at apo ni Aaron na pinakapunong pari. Si Ezra ay isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya't lahat ng kahilingan niya ay ipinagkaloob sa kanya ng hari. Noong 7 taon ng paghahari ni Artaxerxes, umalis si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem, kasama ang isang pangkat ng mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari at mga levita, mga awit, mga bantay sa pinto at mga tagapaglingkod sa templo. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan, at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng 5 buwan. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito, upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Ang dokumentong ibinigay ni Artaxerxes kay Ezra. Ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra, ang pari at eskriba na dalubhasa sa kautusang ibinigay ni Yahweh sa Israel, buhat kay Haring Artaxerxes, para kay Ezra na pari at eskriba ng kautusan ng Diyos ng Kalangitan. Ngayoy ipinag-uutos ko na sinuman sa mga Israelita, mga pariman o mga levita sa aking kaharian, na gustong sumama sa iyo pabalik sa Jerusalem, ay pahihintulutan. Isinusugo kita, at ng aking 7 tagapayo, upang siyasatin ang mga nagaganap sa Jerusalem at Huda. Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautusan ng iyong Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Dalhin mo ang mga ginto at pilak na ipinagkakaloob ko, at ng aking mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang templo ay nasa Jerusalem. Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at gintong ipagkakaloob sa iyo mula sa buong lalawigan ng Babylonia, gayon din ang mga kusang loob na handog na ibibigay ng mga Israelita at ng kanilang mga pari para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Tiyakin mong ang salaping ito ay gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga lalaking tupa, at mga kordero, pati ng mga handog na pagkaing butil at alak na panghandog. Ihandog mo ang mga ito sa altar ng templo ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang matitirang ginto at pilak ay maaari mong gamitin, pati na ng iyong mga kababayan, sa anumang naisin nyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. Dalhin mo rin sa templo ng iyong Diyos sa Jerusalem ang mga kagamitang ibinigay sa iyo para gamitin sa paglilingkod sa templo. Kung may iba ka pang kakailanganin para sa templo, kumuha ka mula sa kabangyaman ng hari. Ako, si Haring Artaxerxes, ay nag-uutos sa lahat ng ingat-yaman sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates na ipagkaloob agad niyo kay Ezra, na pari at dalubhasa sa kautusan ng Diyos ng Kalangitan, ang anumang hingin niya sa inyo. Maaari niyo siyang bigyan ng hanggang 3,500 kilong pilak, 100 malalaking sisidlang puno ng trigo, 10 malalaking sisidlang puno ng alak, 10 malalaking sisidlang puno ng langis ng olibo, at gaano man karaming asin na kakailanganin.
ibigay niyo ang lahat ng kailangan sa templo na ipinag-uutos ng Diyos ng kalangitan. Kung hindi ay baka ibaling niya ang kanyang galit sa aking kaharian at sa aking mga anak. Labag din sa batas na pagbayari ng buwis ang mga pari, levita, mga awit, bantay sa pinto, manggagawa, o iba pang mga naglilingkod sa templong ito ng Diyos. At ikaw naman, Ezra, gamitin mo ang karunungang ibinigay sa iyo ng iyong Diyos, maglagay ka ng mga tagapamahala at mga hukom na mga ngasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan ng kanluran Euphrates. Ang ilalagay mo ay ang marurunong sa kautusan ng Diyos. Sa hindi naman marurunong, ituro mo sa kanila ang kautusan. Ang lahat ng sumuway sa mga utos ng Diyos o sa mga utos ng hari ay paparusahan ng kamatayan o pagkabihag o pagsamsam ng kanyang mga ari-arian o pagkabilanggo. Pinuri ni Ezra ang Diyos. Sinabi ni Ezra, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ng ating mga ninuno." Inudyukan niya ang hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. Sa tulong ng Diyos, napapayag ko ang hari at ang kanyang mga tagapayo, pati ang lahat ng kanyang makapangyarihang pinuno. Lumakas ang aking loob sapagkat pinatnubayan ako ni Yahweh na aking Diyos upang tipunin at isama ang mga pangunahing lalaki ng Israel. Ezra 8. Magandang balita, Biblia. Ang mga bumalik mula sa Babylonia. Ito ang listahan ng mga pinuno ng mga angkan na dinalang bihag sa Babylonia at bumalik na kasama ni Ezra noong panahon ng paghahari ni Artaxerxes. Sa angkan ni Phinehas ay si Gersom, sa angkan ni Itamar, si Daniel. Sa angkan ni David ay si Hatus na anak ni Sekanias. Sa angkan ni Paros ay si Zacarias at ang mga kasama niyang 150 lalaki. Sa angkan ni Pahat-Moab ay si Eliehoenai na anak ni Zerayas, at ang kasama nilang 200 lalaki. Sa angkan ni Zatu ay si Sekanias na anak ni Jahaziel, at ang kasama nilang 300 lalaki. Sa angkan ni Adin ay si Ebed na anak ni Jonathan, at ang kasama nilang 50 lalaki. Sa angkan ni Elam ay si Isaya na anak ni Atalias, at ang kasama nilang 70 lalaki. Sa angkan ni Sephatias ay si Zebadias na anak ni Mikael, at ang kasama nilang 80 lalaki. Sa angkan ni Joab ay si Obadias na anak ni Jehiel, at ang kasama nilang 218 lalaki. Sa angkan ni Bani ay si Selomit na anak ni Josephias, at ang kasama nilang 160 lalaki. Sa angkan ni Bebay ay si Zacarias na kanyang anak, at ang kasama nilang 28 lalaki. Sa angkan ni Asgad ay si Johanan na anak ni Hakatan, at ang kasama nilang 110 lalaki. Sa angkan ni Adonikam ay sina Eliphelet, Jewel, at Semarias ang huling dumating, bukod sa kasama nilang 60 lalaki. Sa angkan ni Bigvai ay sina Utay, Zakur, at ang kasama nilang 70. Humanap si Ezra ng mga Levita. Sinabi ni Ezra, "Tinipon ko sila sa ilog na umaagos papuntang Ahava, at 3 araw kaming tumigil doon. Nalaman ko roon na may mga pari sa grupo, ngunit walang Levita. Dahil dito, ipinatawag ko ang mga pinunong sina Eliezer, Ariel, Semayas, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zacarias, at Mesulam, at ang mga gurong sina Joyarib at Elnatan. Isinugo ko silang lahat kay Ido na pinuno ng Kasifia para hilingin sa kanya, at sa kanyang mga kapanalig na manggagawa ng templo na magpadala ng mga taong maglilingkod sa templo ng Diyos. Sa tulong ng Diyos ay ipinadala nila sa amin si Serebias, isang matalinong lalaking Levita na mula sa angkan ni Mali. May mga kasama siyang anak at kapatid na ang kabuuang bilang ay 18. Ipinadala rin nila sina Hashabias at Jesayas na nagmula sa angkan ni Merari, 20 kamag-anak naman ang kasama nito. Napadagdag pa sa kanila ang 220 trabahador ng templo na ang mga ninuno ay inatasan ni Haring David at ng kanyang mga opisyal upang tumulong sa mga Levita. Nakalista lahat ang kanilang mga pangalan. Pinangunahan ni Ezra ang mga tao sa pag-aayuno at pananalangin. Doon sa pampang ng ilog Ahava, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno at maninikluhod sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati na ang aming mga anak at mga ari-arian. Nahihiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa amin laban sa mga kaaway,
habang kami naglalakbay sapagkat nasabi ko na sa hari na pinapatnubayan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Napopuot siya at nagpaparusa sa mga nagtatakwil sa Kanya. Nag-ayuno nga kami at hiniling sa Diyos na naway ingatan kami, at pinakinggan naman niya ang aming kahilingan. Ang mga handog para sa templo. Mula sa mga pangunahing pari ay pinili ko sina Serebias at Hashabias, at 10 iba pa na pawang mga kamag-anak din nila. Pagkatapos ay tinimbang ko, at ibinigay sa mga pari ang mga pilak, ginto, at lalagyang ipinagkaloob ng hari, at ng kanyang mga tagapayo, at mga pinuno, at ng buong Israel upang gamitin sa templo. Ang mga ibinigay ko sa kanila ay 22,750 kilong pilak, 100 sisidlang pilak na may bigat na 70 kilo, 3,500 kilong ginto, 20 mangkok na ginto na ang timbang ay 8 kilo at 4 na guhit, at 2 mangkok na yari sa pinong tanso na kasing halaga ng mga mangkok na ginto. Sinabi ko sa kanila, kayo'y banal sa harap ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Sagrado rin naman ang lahat ng pilak at gintong kagamitan na iniaalay kay Yahweh bilang mga kusang loob na handog. Ingatan niyong mabuti ang mga ito hanggang sa makarating kayo sa templo, sa silid ng mga pari, kung saan titimbangin ang mga ito sa harap ng mga punong pari, mga Levita, at mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa Jerusalem. Pinamahalaan nga ng mga pari at mga Levita ang mga ginto, ang mga pilak, at ang mga lalagyan. Kinuha nila ang mga ito at dinala sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. Ang pagbalik sa Jerusalem. Umalis kami sa pampang ng Ilog Ahava, at naglakbay patungong Jerusalem noong ika-12 araw ng unang buwan. Pinatnubayan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa anumang pananalakay at pananambang ng mga kaaway. Pagdating namin sa Jerusalem, 3 araw kaming nagpahinga roon. Noong ika-4 na araw, nagtungo na kami sa templo, at pagkatapos timbangin doon ang mga pilak, ang mga ginto, at ang mga lalagyan, ipinagkatiwala namin ang mga ito sa paring si Meremot na anak ni Urias, Elizar na anak ni Finehas, at sa mga Levitang sina Jozabad na anak ni Josue, at Nodias na anak ni Binui. Ang lahat ay binilang at tinimbang, at ang timbang ng bawat isa ay inilista. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay nagdala ng mga handog na susunugin para sa Diyos ng Israel. Nag-alay sila ng 12 toro para sa buong Israel, 76 na tupang lalaki, at 77 kordero. Nag-alay din sila ng 12 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng ito ay sinunog bilang handog kay Yahweh. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates ang nakasulat na utos ng hari. Sa bisa ng utos na ito ay tumulong ang mga pinuno sa buong bayang Israel at sa pagsamba sa templo ng Diyos. Ezra Siyam. Magandang balita Biblia. Nalaman ni Ezra na may mga Hudyong nag-asawa ng di-Hudyo. Nang magawa na ang mga bagay na ito, kinausap ako ng mga pinuno na dala ang ganitong ulat, hindi inihiwalay ng bayang Israel, kasama na rito ang mga pari at mga Levita, ang kanilang sarili mula sa mga naninirahan sa lupain gaya ng mga Kananeo, Heteo, Perezio, Jebuseo, Amonita, Moabita, Egipsyo at Amoreo. Dahil dito, gumaya sila sa mga karumal-dumal na gawain ng mga taong ito. Nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi, at ang mga pinuno at tagapanguna pa nila ang pasimuno sa pagtataksil na ito. Nang marinig ko ito ay sinira ko ang aking damit at balabal, bumunot ako ng buhok sa aking ulo at sa aking balbas, at naupong nanlulumo. Nakaupo ako roon na nagdadalamhati hanggang sa oras ng panggabing handog. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga tao sa paligid ko. Sila ang mga nabagabag dahil alam nila ang sinabi ng Diyos ng Israel tungkol sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Nang oras na ng pag-aalay ng panggabing handog, tumayo ako sa aking pagdadalamhati na suot pa rin ang aking sirang damit. Lumuhod ako at nanalangin nakataas ang mga kamay kay Yahweh na aking Diyos. Sinabi ko sa Kanya, O Diyos, wala po akong mukhang maiharap sa inyo, sapagkat ang aming kasamaan ay patong-patong na at ngayoy lampas na sa aming mga ulo. Ang aming kasalanan ay abot na sa langit.
Mula pa sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayon, kami po na inyong bayan ay lubog na sa kasalanan. Dahil po sa aming mga kasalanan, kami, pati ang aming mga hari at mga pari, ay pinabayaan niyong madaig at masakop ng mga hari ng ibang mga lupain. Pinagpapatay nila kami, binihag, at pinagnakawan. Ganap ang pagyurak na nangyari sa amin maging hanggang sa kasalukuyan. Gayunman, Yahweh na aming Diyos, pinakitaan pa rin niyo kami ng kagandahang loob maging ito may sa isang maikling panahon lamang. Ilang tao ang pinalaya niyo mula sa pagkaalipin at ligtas na pinatira sa banal na dakong ito upang bigyan niyo ng bagong pag-asa at buhay. Kami po'y mga alipin ngunit hindi niyo pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinakita niyo ang inyong tapat na pag-ibig nang inudyukan niyo ang mga hari ng Persya na sumang-ayon sa amin at pahintulutan kaming mamuhay at muling itayo ang templo na nooy wasak na wasak. Iningatan din ninyo kami sa Huda at sa Jerusalem. Ngunit ngayon, o aming Diyos, ano pa ang masasabi namin pagkatapos ng lahat ng ito? Muli naming sinuway ang inyong mga utos na sa amin ibinigay nyo sa pamamagitan ng mga lingkod niyong propeta. Sinabi nila sa amin na ang lupaing aming papasukin at aariin ay isang maruming lupain sapagkat ang mga nakatira rito ay punong-puno ng mga gawaing karumal-dumal. Sinabi rin nila sa amin na kailanmay huwag kaming mag-aasawa sa mga iyon at huwag din naming tulungang umunlad ang kanilang kabuhayan kung gusto naming pakinabangan ang mga pagpapala sa lupaing iyon at maipamana namin ito sa aming mga susunod na salinlahi magpakailanman. Kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan at kamalian, alam namin, o aming Diyos, na ang parusang iginawad niyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin, sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mabuhay. Muli ba naming suswayin ang inyong mga utos, at makikipag-asawa kami sa mga taong ito na kasuklam-suklam ang mga gawain? Kung gagawin namin ito ay labis kayong mapopuot sa amin, at wawasakin ninyo kami hanggang sa maubos. O Yahweh, Diyos ng Israel, kayo ay makatarungan, subalit niloob niyong may matira sa aming lahi. Inaamin po namin ang aming kasalanan sa inyo, at wala po kaming karapatang humarap sa inyo dahil dito. Ezra 10. Magandang balita, Biblia. Nakipaghiwalay ang mga may asawang hindi kalahi. Habang si Ezra ay nakadapang nananalangin sa harap ng templo, at tumatangis na ipinapahayag ang mga kasalanan ng bayan, umalibot sa kanya ang napakaraming tao na buong kapaitan ding tumatangis. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sekanyas na anak ni Jehiel, mula sa angkan ni Elam, nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan. Gayon may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito. Kaya't sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos na palalayasin, at hihiwalayan namin ang mga babaeng ito pati na ang mga anak nila. Gagawin namin ang payo mo at ng iba pang mga pinuno na may paggalang sa utos ng ating Diyos. Tutuparin namin ang anumang itinatakda ng kautusan. Bumangon ka at gawin mo ito sapagkat ito'y pananagutan mo at kami nasa likuran mo. Tumayo nga si Ezra at pinanumpa niya ang mga pinakapunong pari at Levita, pati na ang buong Israel, na gagawin ng mga ito ang sinabi ni Sekanyas. Pagkatapos ay umalis si Ezra sa harap ng templo at pumunta sa silid ni Jehohanan na anak ni Eliasib. Pinalipas niya roon ang magdamag na nagdadalamhati dahil sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Hindi siya kumain ni uminom ng anuman. Isang mensahe ang ipinahayag sa buong Huda at Jerusalem para sa lahat ng bumalik mula sa pagkabihag na kailangang dumalo sila sa isang pagpupulong sa Jerusalem. Ayon sa utos ng mga pinuno, sasamsamin ang lahat ng ari-arian ng sinumang hindi dumalo sa loob ng 3 araw. Bukod dito ay aalisan pa sila ng karapatang makabilang sa sambayanan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sa loob ng 3 araw ang mga kalalakihan ng Huda at Benjamin ay nagtipon nga sa harapan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Nooy ika-negatibo 20 araw ng ika-negatibo 9 na buwan. Ang mga tao ay nanginginig dahil sa kahalagahan ng bagay na pinag-uusapan at dahil din sa napakalakas na ulan. Tumayo ang paring si Ezra at sinabi sa kanila, nagtaksil kayo sa Diyos nang mag-asawa kayo ng mga babaeng banyaga at dahil dito'y pinalaki niyo ang pagkakasala ng Israel.
Kaya nga ipahayag nyo ang inyong mga kasalanan kay Yahweh na Diyos ng inyong mga ninuno, at gawin nyo ang kanyang kagustuhan. Humiwalay kayo sa mga taga rito, palayasin, at hiwalayan din nyo ang inyong mga asawang banyaga. Pasigaw na sumagot ang buong kapulungan, gagawin namin ang anumang sasabihin mo sa amin. Ngunit masyadong marami ang mga tao, at napakalakas ng ulan, hindi kami makakatagal sa labas. Hindi rin naman matatapos ang bagay na ito sa loob lamang ng 1 o 2 araw sapagkat napakarami naming gumawa ng kasalanang ito. Ang mga pinuno na lamang namin ang pananatilihin mo rito para kumatawan sa buong bayan. Pagkatapos ay itakda niyo ang pagparito ng lahat ng may asawang banyaga, kasama ang matatandang pinuno at mga hukom ng kani-kanilang lungsod. Sa ganitong paraan ay mawawala ang galit ng Diyos dahil sa bagay na ito. Walang sumalungat sa balak na ito maliban kina Jonathan na anak ni Asahel at Jazias na anak ni Tikva. Sila na may sinuportahan ni Mesulam at Sabetay na isang Levita. Sinang-ayunan nga ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang balak na yon, kaya pumili ang paring si Ezra ng mga lalaki mula sa mga pinuno ng mga angkan at inilista ang kanilang mga pangalan. Nang unang araw ng ika-negatibo 10 buwan, sinimulan nila ang kanilang pagsisiyasat, at sa loob ng sumunod na 3 buwan ay nasiyasat nila ang lahat ng kaso ng mga lalaking may mga asawang banyaga. Ang mga lalaking may mga asawang banyaga. Ito ang listahan ng mga lalaking may asawang banyaga, sa mga pari, mula sa angkan ni Josue, at ng kanyang mga kapatid, ang mga anak ni Jehozadak na sina Maaseyas, Eliezer, Jarib, at Gedalia. Nangako silang palayasin at hihiwalayan ang kani-kanilang mga asawa. Nag-alay din sila ng lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kasalanan. Mula sa angkan ni Immer, sina Hanani at Zebadias. Mula sa angkan ni Harim, sina Maaseyas, Elias, Semayas, Jehiel, at Uzias. Mula sa angkan ni Pashur, sina Elioenai, Maaseyas, Ismael, Netanel, Jozabad, at Elasa. Sa mga Levita, sina Jozabad, Simi, Petahias, Juda, Eliezer, at Kelayas, na kilala rin sa pangalang Kelita. Sa mga mang-aawit, si Eliasib. Sa mga bantay sa pinto ng templo, sina Salum, Telem, at Uri. Mula naman sa angkan ni Paros, sina Ramias, Izias, Malkihas, Mijamin, Elizar, Malkihas, at Benayas. Mula sa angkan ni Elam, sina Matanyas, Zecharias, Jehiel, Abdi, Jeremot, at Elias. Mula sa angkan ni Zatu, sina Elioenai, Eliasib, Matanyas, Jeremot, Zabad, at Aziza. Mula sa angkan ni Bebay, sina Jehohanan, Hananias, Zabay, at Atlai. Mula sa angkan ni Bani, sina Mesulam, Maluk, Adayas, Jasub, Sil, at Jeremot. Mula sa angkan ni Pahatmob, sina Adna, Helal, Benayas, Maaseyas, Matanyas, Bezalel, Binui, at Manases. Mula sa angkan ni Harim, sina Eliezer, Isihas, Malkihas, Semayas, Simeon, Benjamin, Malok, at Semarias. Mula sa angkan ni Hasum, sina Matenai, Matata, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manases, at Simi. Mula sa angkan ni Bani, sina Maaday, Amram, Yel, Benayas, Bedeas, Heluhi, Vanyas, Meremot, Eliasib, Matanyas, Matenai, at Jaasu. Mula sa angkan ni Binui, sina Simi, Selemias, Natan, Adayas, Magnadebay, Sasay, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias, at Jose. Mula sa angkan ni Nebo, sina Giel, Matitias, Zabad, Zebina, Jaday, Joel, at Benayas. Ang lahat ng ito ay may mga asawang banyaga na hiniwalayan nila at pinaalis kasama ang kani-kanilang mga anak.